damit dito. AFP that's assigned to areas na meron pang rebelde. Totoo yung mamatay ng dahil sa iyo. Even if we don't agree with the hard left, with the communist. Oh. Yung gigising sila umaga na baka may enkwentro sila sa AFP. Kung Shout kumakanta out. sila ng Maki lupang Kwan. hinirang, totoo sa kanila yung mamatay ng dahil Vivian sa iyo. De Vera, Kasi shout out. Hindi lang Live totoo, selling but ulit. it's clear Live and selling present. ulit. To many of us, Naka-live to. it's a possibility, Hindi but delay it's to. not Ngayon a to mismo. probability. 720, However, 728. if we can sing, mamatay ng dahil sa iyo. Meron siyang 13.4. That means, pwede 13,400. din tayong kumanta ng magsakripisyo Nanonood. Kasama tayo doon. Pwede din yung magdasal dahil sa iyo. Live to, live din yung mag-rally. Paldo na naman si dahil sa'yo. Kawatano. Nandun din yung lumaban. Di ba? So, when we sing the national anthem in the next few days, and when we remember June 12, let's remember meron. Nawangyari. Nawalan ng internet, nawalan ng signal. Ay, Kawatano. Pinaglalaban. And I will end by saying, I wholeheartedly believe we were made in the image and nature of God. So God wants us free. God wants us independent. But what God wants us dependent to Him. But a country that is free from idolatry, free from immorality, free from sickness, free from poverty, free from corruption. But we have to put action to our faith. Meaning, pray, tapos lumaban, kumilos tayo. I will respect your views Laban and daw. your ways of fighting. Ang importante, lumaban tayo. Laban. At ang importante, una sa Diyos, pagkatapos sa pamilya, and para sa bayan. God bless you all. God bless you. Natapos na yung live niya. The live ended. Katatapos lang po tragis. Anak ng kamote. Alan Peter. Ilang minutes yun? I wholeheartedly believe. 40 minutes mga kakabsat. 39 minutes. 39. Iba rin si Alan Peter. Sige. Praise God. Philippine independence. Sa lahat nating mahal na kababayan sa Luzon, Visayas. Sige. Praise God. Philippine independence. Hindi bumibilis. Mindanao. Lahat ng kababayan natin na nagiging simbolo kung ano ang pagiging Pilipino sa bawat parte ng mundo. Napaka-unique po ng Pilipino kasi wala atang bansa na masasabing walang Pilipino doon. Katatapos ang live niya. Habang dumadami ang Pilipino sa isang bansa. Paldo kagad nagkakaroon ng community. Meron siyang 52.6 thousand views, 14,000 comment at 4.3 shares, 4,300 shares. Ay, paldo. Gusto nila ang ating kultura. Gustong-gusto nila yung the way na manilbihan ang Pilipino. At talagang yung tatak natin na parating Diyos, tatak bayan, Duterte, pamilya, ay naging bahagi na ng pagkakilanlan o yung identity ng isang Pilipino. So from the Cayetano family to yours, binabati ko po kayo ng Happy Independence Day. Happy Independence Day. And siguro naman po, lahat ng public servants or lahat ng leaders. Kaso ang pinakilalang Senate President kanina hindi ikaw. Ni Presidente. Aray ko po, ang sakit naman nun, Alan. Tuloy. Ay, nangyari. Tuloy. No? Maging student leader, maging leader ng Parent Teachers Association, leader ng mga TODA, JODA, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, church leaders, business leaders, leaders sa media, leaders sa sports. Pag Independence Day ay meron talagang message about kalayaan, about independence. Larry Bangalisan, shout out. So let me take a phrase out of the Jenny Bible, Ramos, Maki Kwan, shout out. that really means much to me. But let me apply it both to biblical principle. Nako, biblical na naman. To both, but even more than that, sa everyday life natin. Meron pong biblical verse na nagsasabing, may verse po na nagsasabing, who will build a tower without counting the cost? So it's a very, very practical verse na basically sinasabi, kung may i-build ka, tanongin mo na sarili mo kung ano yung cost. And of course, during biblical times, hindi lang pera yon. Kasi ngayon, pag sinabi ng halimbawa, gagawa kong bahay, tatayo kong restaurant, tatayo kong hotel, or sabi nung church leader, magtatayo ko ng church, basically ang tanong, di ba, may pera ka ba? Kasi nga, with money, you can hire the architect, the engineers, you can get the best plans, you can buy the land, you can buy the cement, yung bakal, etc. But remember, during biblical times, it was much, much harder to build something. Do you have the skilled workers? Do you have permission of the king? Do you have the resources then, di ba? Not only the financial resources, but do you have yung mga kahoy na gagamitin? Kasi yung iba nun, galing pa sa ibang bansa. Do you have the masons, di ba?
So napakahirap, but the verse basically tells us that kailangan ng wisdom, kailangan ng knowledge, kailangan ng understanding doon sa if you're going to build something. Going back sa history naman, whether as an elementary, high school, or lalong-lalo na college student, every time we talk about history, paulit-ulit sinasabi sa atin, di ba, na ang taong hindi Latest alam to. Latest. Kanina ay hindi lang. makakarating 1 sa minute kanyang ago. paruroonan. That's why we study history, di ba? Katatapos Dahil lang. sa Pilipino, parang paulit-ulit, di ba? Parang panahon ng Spanish, 300 years tayong sinakop. Shoutout, 300 years, Ryan almost 400. Econese. Paulit-ulit ang pangako, pero second, third, fourth class citizen tayo sa sariling bansa. Kahit na-educate na ang marami, kahit sila Dr. or that Jose Rizal ay nakakapunta na sa Europe, nakakapag-argue na, yung iba gustong maging province tayo ng Spain, yung iba kalayaan, pero parang paulit-ulit. Yung iba nga, gusto tayo maging province ng China eh. Diyos ko po. Every time there's a rebellion, may promise, mauulit na naman. Siguro ibang-iba yung pananakop ng Hapon because the suddenness and cruelty, no? But ganun sa Amerika. So first with the treaty that delivered the Philippines from Spain to the US, parang savior. But suddenly, nung in-announce ang Amerika na hindi pa kayo handa, sa amin muna kayo, tuturuan muna namin kayo ng governance. But later on, we realized that just like the Spanish, they wanted our natural resources. And just like the Spanish, there's a different kind of class system. Pero hindi ka pa rin American citizen or iba pa rin ang karapatan ng Amerikano kaso sa Pilipino. Then of course, medyo put on hold yon kasi nga, nung dumating yung Japanese na pananakop sa ating bansa ng World War II, grabe ang suffering. Hindi ko na isa-isahin yun kasi nga napaka-close na natin sa mga Hapon ngayon at that was in the past. But my point is, number one, if we think paulit-ulit na lang tayo, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, corruption, hindi ko na isa-isahin yung mga skandal, pero eto na naman tayo. Gulo sa Senado, may statesmanship, may pagkakaisa, eto na naman. Gulo sa Senado. Sino ba nang gulo ng Senado? Ay, nako, kawata na talaga, oo. Tayo. Nagkulang ba tayo sa pag-aaral ng history? That's another topic. And Kaya nga, pare-parehas yung damit niya eh. Napakagandang debate yan. Hindi lang natuloy kasi nawala sa uso. Pero 2022, usong-uso yan yung about history. No? But the point I want to make today is that ang ating kalayaan ay may cost. So for example, as a Christian, and let me address myself to Christians, of course it's for everyone, but as I read the Holy Book, the Bible, naintindihan ko na buhay bakit ng di Panginoon sa Jesucristo, Sang... Really? Hindi ko nakikita. Bakit? May sinabi ba kay Sang... reconciliation Baka sa Panginoon. call lang yun. ang Joke cost ng lang. aking muling pagkabuhay. O Joseph, pagiging born again, Joseph. ang cost ng pagkakasala sa Eden na nahiwalay tayo sa Diyos at kailangan bumalik, di ba? Naiintindihan ko rin na kung yun ang cost ng aking salvation, may pagbabago dapat sa buhay ko. So may cost, may benefit, di ba? So yung aking, yung sabi nila, he who began a good work in you will be faithful to complete it. So minsan tinatanong ko, Bilani, paano ikaw naging mas patient sa akin? Paano ikaw naging patient one na kung ano-ano nang sinasabi sa iyo, kung ano nang ginagawa, okay pa rin sa iyo or sumagot ka man, hindi ka galit sa tao na yan. Sabi ko, love kasi lahat tayo work in progress. Siguro ako, kung hindi ako pinatawad ng Diyos, kung hindi ako pinatawad ng iba, Yun. kung hindi rin nila ako binigyan ng pag-asa, hindi ako yung taong nakikita mo ngayon. And if I offend some people now, Praise the Lord. partly kung tama ako, then you shouldn't be offended. Dun sa part na mali ako, I'm a work in progress and I don't offend people for the purpose of simply offending you or makipag-alaskahan lang. But it's because may pinaglalaban tayo. So going back sa may pinaglalaban, we're fighting for something. So now, we're fighting for truth na lumabas yung buong katotohanan, maging sa maging sa Blue Ribbon Committee, maging sa leadership sa Senate. We're fighting na independent ang Senado at hindi... We are fighting for the leadership of the Senate pero hindi ikaw yung pinakilalang Senate President kanina. Diyos ko po, si BBM pa nagsalita. utus-utusan lang ng Malacanang. Oh, you We're know. fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. Oh. We're fighting na bawat sentimo na ibayad ng bawat Pilipino ay magamit sa tamang mga proyekto para walang mamatay na dahil walang gamot o walang doktor. Wala pong ma-stunt which leaves permanent damage sa ating future generations. Stunting yung pagkabansot. We're fighting na lahat ng Pilipino has equal opportunity sa pag-aaral. We're fighting for a living wage, no? Meaning hindi lang minimum wage na ayan kumikita ka na ng konti, hindi. Yung sapat para sa dignified o marangal na pagkabuhay ng Pilipino, no? Hindi lang sa sarili pero sa kanyang pamilya niya. Lahat ng ito may cost. So kung pinag-aaralan po natin ang mga heroes nung Pilipinas during sa panahon ng panahon po ng Hapon, panahon po ng Espanyol, hindi lang po pawis, hindi lang dugo, kundi buhay ang kanilang binuwis. For us who are martial law babies, of course, the narrative na baka naging communist country din tayo like the other. Mahirap kasi ikwento sa inyo yung narrative na yun kasi yung dalawang communist countries na malapit sa atin, malapit geographically like Vietnam and China are much more modern
sa atin pagdating sa education, technology, sa economics, yung socio-economic welfare ng tao, kung hindi lumalaban ay mas maganda sa atin. But during the 70s, 80s, hindi po ako 60s, kaya hindi ko na masasagot yun. Even 70s, I was from 1 year old to 10 years old, no? Or from 0 to 10. So ang point ko is that during this time, yung sabihin na baka mapunta sa communism yung ating bansa or baka maging napaka-corrupt because of the oligarchs was reason for the narrative nung martial law. So hindi naman yun ang topic ko tonight. But may cost yung mga lumaban during that time. So pagdating ng EDSA Revolution, even before that, Senator Benigno Aquino, meron pong cost. Hindi lang po yung buhay niya, buhay ng pamilya niya, friends niya, pagpapalaki ng mga anak niya, yung wife niya, yung paglipat nila sa ibang bansa, yung kanyang hunger strike, and eventually he had the sense that he will be killed, but he made that commitment that ibibigay niya yung buhay niya. So may cost. Kaya nga nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, it wasn't something lightly said, because I think part of him knew that assassination would be coming. But even if assassination did not happen, yung commitment na yon may cost po yon. At right before this broadcast, I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart to heart kami ni Brother Joel, and Uy, heart to heart I know daw. the cost. It's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam ng wife niya na talagang in-offer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Will Gatchalian, etc. No? So, may kosto mga kababayan, ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways. No? But yung, kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang Yung isa nga kilala natin diyan, anti no country, di ba? Anti no country siya. Diyos ko man, hindi siya pro Philippines. Diyos ko po, Rudy. Ay mga absat po, talaga walang kwenta tong live niya. Anak ng kamote, tong live selling na naman niya, no? O nagmamakaawa na naman siya mga kabsat. Diyos ko po, hindi na talaga naka-move on. O, hanggang ko na lang siya, hanggang live stream na lang siya sa Facebook niya. O siya, okay na tayo dito mga kabsat, no, wag na natin tong walang kwentang live stream niya. Diyos ko po, kung ano naman ang sasabi niya, wala rin kwenta. Alright, countdown tayo, kabsat. Subtopic tayo. Diretso natin, may pinag-uusapan si Attorney Enzo. Now siya, naka-live si Attorney ngayon. Doon na lang tayo. Countdown muna tayo. Here we go, countdown.